Welcome to the 8th episode of A Broad-Minded and More podcast. This is Ace. And this is Mons. Kamusta mga ka-broad-minded? Another episode, another chikahan na naman ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Another topic na hihimayin. And ano ang topic natin for today? The airport. The airport. Parang the terminal to. Yes, the terminal. Tom Hanks, tayo ba to? Anong meron sa airport? Ang airport, ano ba? Ang unang pumapasok sa akin pag sa isip ko kapag nabanggit yung salitang airport is parang hub. Aha. Intersection siya ng mga biyahero. Mm-mm. Biyahero? Mga biyahero talaga. Malapit sa puso natin yung airport, Mons. Diyan kasi yung regardless kung ang purpose is mag-work, Yeah. magta-travel, reunite with the family, or wala lang, over budget. Gusto lang talagang magliwaliw, Mag-travel, why yeah. not? Mm-mm. 'Di ba? Hindi tayo nagja-judge. Yan yung talagang hub natin eh. And ang daming memories sigurado diyan sa airport. Whether noon pa at yung evolution din or improvements ng mga airport. Mm-mm. Kahit naman sa Pilipinas, in fairness, ang ganda na rin ng mga improvements ng mga nangyari. Konti. Diba? Noon Somehow. kasi ang CR parang sa labas lang or something. Mons, tanda mo ba yun? Yeah, pero I think ngayon medyo nagiging worse because of nagde-deteriorate yung mga terminals natin. And recently, I've been watching news, napapanood ko, since mainit yung panahon ngayon sa atin, nagkakaproblema sa cooling system ng airport. Oh, yeah. So isa siya sa nagiging problema ng mga passengers. And at the same time, bukod sa cooling ng terminal, meron din minsan problema sa I don't know how they called it, pero yung parang communications pagdating sa mga flights. Mga systems na Mga gano'n. systems nila doon. So, hindi pa siya totally upgraded. Yeah. But I heard also na San Miguel is now taking over of our terminals. Okay. It's going to be privatized Ipa-privatize na? for quite some time. That's interesting, huh? Yes, and they're going to do some rehabilitation sa facilities ng terminals natin Wow. to have some improvements also para naman hindi tayo mapag-iwanan. Bukod sa ginagawa nilang bagong airport sa, I believe, Bulacan. North, yeah. Yeah. So, That's Yeah. nice. Ang dami kasi. mm-mm. Hindi mapipigilan ng mga nagigibang bayan once. Oo. Talagang, yun nga, ang dami ng reasons to go in and go out. Mm-mm. Mga foreigners, mga investors sa atin, ang dami na rin. So, it's really for me, pag narinig ko yung airport hub, parang more on experiencing things. Yeah, and we More have to on level up kasi as you mentioned, hub, like for example in this country where we are based right now, this is actually one of the busiest hub in the Middle East, di ba? And Philippines can be one because of connecting flights to Australia, to US, Yes. to some Asian countries. So kaya kailangan talaga magkaroon ng improvements and kailangan pondohan ng gobyerno yung mga airport terminals natin. Because I don't see airport terminals as terminals like bus, jeep, taxi. This is more of like parang parang facade ng economy natin. True. And how our economy is, Mukha. coping up with other Yes. countries na maganda yung mga ekonomiya. True. Kasi before parang feeling ko pantay-pantay lang tayo with Singapore, Malaysia, pero ngayon, We're even ahead because we're the True. first one to have an international airport, I believe. Correct me if I'm wrong, pero I think Ninoy Aquino International Airport is one of the international airport in Yeah. Asia, True. specifically Southeast Asia. So, Ano mahirap sila? na napag-iiwanan tayo. We're Exactly. always on the top of the list ng mga worst airport in the world. True. Whenever there's a review of travel magazine or mga news outlet, international news outlet, and it's a shame, di ba? True. Yes. Kaya dapat mas maging maganda yung experiences Yes. ng mga tao, not just the OFWs, pati yung mga foreigners or nagvi-visit sa bansa natin. Kasi as you've said, pasad siya eh. Siya yung unang-unang ma-experience, di ba? Yes. Paglapag mo pa lang from where you've been, kung sobrang mainit, kung sobrang kulang yung mga ayos ng facilities, may impression na agad mo. Oo, diba? syempre. Medyo so, yeah, ano pa ba? Pagdating naman sa mga favorite spots, May pahabol Sa- lang ako. Please, Di ba yeah. tinanong mo ano yung naiisip mo kapag sinabi salitang airport? ano? On the bad side, syempre yung mga laglag bala, Ay, yung mga I offload, remember that. di ba? Oo. Yung kailangan mong
magpa-escort, yung mga Oo. nagpapabayad ng immigration officers, 'di ba? So somehow ito rin yung nakakasira ng parang image ng terminals natin. Totoo. Kasi yun nga, hindi natin alam kung anong meron sa management Mm-mm. ng terminal, pero may mga nakakalusot na ganitong mga modus. And So- apektado yung mga passenger natin, especially mga OFWs. If I remember or if I recall, during nung pumutok yung issue about laglag bala, mostly mga OFWs natin yung may mga Yeah. problemang ganun eh. Kawawa Mm-mm. naman. 'Di ba? Sila na nga yung mga susugal, paalis pa lang or padating na hindi natin alam kung successful ba yung pag-work Yes. nila. Sila pa yung mabbi-victim. And recent issue, also may nakita ko sa mga social media. Like for example, meron tayong kababayan na umuwi. I think the arrival was in Pampanga. Pampanga Airport, right? Tama yeah. ba? O, Clark, Pampanga, yeah. Clark. Yeah. I think nag-uwi siya ng phone. Mhm. Oh, yeah. And if you know that Yes, story, oo. no? Parang And pinadala ba naging or naging something? malaking issue siya sa customs, which sa akin lang, pakonsuelo na lang sa mga tinatawag natin bagong bayani. Kasi hindi natin alam kung for business yun or for a gift. Kasi yun naman binili yun sa ibang bansa dahil mas mura. Yes. Let's accept the fact na yung mga gadgets na nabibili sa ibang bansa, alahas, whatsoever na gusto natin ipasalubong sa Pilipinas, they are more cheaper than sa atin. True. Kaya nabibili yon. Ngayon, siguro yung numbers ng items na mako-consider na consumable is minsan sumosobra. Siguro pwede naman natin ibigay na yun sa mga OFW. Kasi hindi naman yun for sure for business. Yeah. Especially mga OFWs, hindi naman maliliit yung family niyan. They have big Yes. families, extended families. So, lahat gustong maambunan ng pasalubong, di ba? At dapat mas kilala nila ng mga authorities yung culture natin, Mons. Tayo mahilig magpasalubong. Exactly. Magpabili. Mm-mm. And as I mentioned, mas mura. May mga items or goods na mas mura sa ibang bansa. Yes, oo. Kasi less tax. Or doon manufacture. Mm-mm. So, tama ka. Ibalato na. Ibalato na lang. Oo, di ba? Hindi naman yan mga Kasi pinagpaguran yun eh. May gusto Diba? lang akong isingit, pero baka may makabash na naman dito, Mons. So far, wala pa naman So far, nagbabash wala natin pa so naman. far. Wala pa rin tayong dislike, Yes, so go ahead. Yes, but we're open. Malay mo, baka kung isa ano to. man, oo. Kasi yung napag-usapan yung mga laglag bala nun or yung mga negativity sa airport, sa mga experiences ng mga OFW sa airport, sobrang higpit, di ba? Then here comes yung Chinese na umalis, na hindi na alam kung nasan. Exactly. Diba? Nalambot naman ako doon. Kahit ako. Gaano kalambot, Mons? As in, malambot. Diba? Yung parang, hindi mo alam kung ang gobyerno natin is maka-Filipino or True. maka-foreigner. Kasi, I don't know ha, napapansin ko lang masyado tayong maluwag pagdating sa mga foreigners. Bakit nga ba? Pero pagdating sa mga Filipino, parang sobrang higpit natin. Sige, itigil natin tong airport topic na to. Pag-usapan po natin ng maluwalhati, ha? Bakit No, nga I ba, understand. Mons? They are against human trafficking and yung mga possible na maging yung may experience ng mga Filipino workers, not just workers but travelers abroad na they might be in danger or risky ganyan. Nandun na ako sa inaalagaan lang tayo ng gobyerno natin pero True. madidetermine mo naman kung ano yung cost or parang reason for travel eh. Yeah. Kung para saan tayo maghigpit. True. 'Di ba? Babalik nga ako, bakit ang mga foreigners parang ang dadali naman nila makapasok at makalabas? Bakit ang Pilipino hindi? 'Di ba? Papasok din yung mga recent issue na pagdating sa immigration, nahanapan ka pa ng kung ano-ano, meron pang napabalita nun, class picture, 'di ba? Ano tawag doon, yung yearbook. Sorry naman, Diba? but that is so sick. Diba? They are sick. Ang foreigner pag pumasok, yung iba nakasando, yung iba naka-ewan. Yes. But wala Mm-mm. lang. Parang na-starstruck na yata yung mga nasa, I don't know. Mm-mm. Wala, na-stampan pa ba ang passport? I don't know, Mons. Ano, nakakalungkot lang kasi sobrang obvious until now. Mm-mm. Until now. So, wag naman sana or ma-improve naman sana, no? Yeah. Wala tayong problema kung hihigpitan nila, but still gawing fair or para sa lahat talaga. Mm. Yung ganong protocols ng mga authorities. Mm. Kasi first hand na experience natin eh.
Mm-mm. Yung pagpila, yung mga stress, yung mga endless documents and forms. Mm-mm. I think tayo na lang ang may mga forms, Mons. Actually, yung last na uwi ko, meron pa ring mga maliliit na forms na kailangan mong fill upan, di ba? I don't actually see any reason to do that. Kasi pagpasok mo naman, makikita naman sa system yung isa-scan naman yung passport mo. So they will see all the details kung saan ka nanggaling for sure, di ba? So customs clearance declaration whatsoever, bakit dito naman sa bansang pinagtatrabaho natin, di naman tayo hinahanapan ng ganon, Exactly. di ba? So I think it's about time for the Philippines to also level up pagdating sa facilities ngayon, ng mga equipments na ginagamit nila to detect kung sino yung mga lumalabag sa mga custom securities, ganyan. Kasi kung palagi tayong merong mga forms, parang masyado tayong old school and napaka-Jurassic era nung dating, di ba? Gusto ko yung Jurassic. Oo. Parang may dinosaur talagang Parang may lalabas. dinosaur na lalabas, di ba? We highly respect yung mga protocols ng authorities natin. Pero sometimes not all are necessary eh. And yun nga, lahat ba na-apply yun sa lahat ng klaseng nationalities? Come on, for me, that's really so frustrating. Mm-mm. Diba? Comfort zone natin ng Pinas, dun pa lang dinidikdik na tayo minsan. Tama. Mm-mm. So, diba? Kaya minsan talagang tumitigas, Mons. Kasi yes. diba? Tumitigas. Oo. Wala lang, nagkakasharean lang naman po, nothing personal, pero pasensya na, na-experience din kasi namin yung mga ganyan, Yes, no? and this is what we think, or what we have something in mind whenever we talk about airports, di ba? True. Hindi natin may iwasan yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari pag nasa airport tayo. Based sa mga napapanood natin, nababalitaan natin, and nakakapag-worry siya. Yes. Oo, hindi siya yung something na, di ba dapat nasa airport ka na, terminal, kalmado ka na kasi aalis ka na. Hindi eh. Most of the time, kapag pupunta ka ng airport, nandun yung kaba eh. Kasi hindi True. mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo sa check-in, Exactly, yeah. sa immigration, pagkalagpas mo ng immigration, di ba? Sabi ko nga, until such time na makarating ka ng boarding area, siguro doon ka makakahinga na maluwag. Pero minsan may umahabol pa eh. Depende sa kung saan kang country pupunta. True. Like for example, in US, pagdating mo sa boarding, there's another set of parang checking, di ba? May mga x-ray machines din na titingin sa mga gamit mo, and they don't require such thing like mga bottle of waters, otherwise ma-offload ka. Yeah, So, yeah. nandun yung talagang mga restrictions, and I understand policy in place pagdating Yes. sa airport. Naka-inline naman yan for sure sa mga country na pupuntahan din ng mga passengers and workers, OFWs, di ba? Pero, yun nga, like what you've said, Filipino tayo eh. Kumbaga parang, hindi ba natin pwedeng iloosen yung mga standards and policies and procedures True. na in place sa airport, and mag-adapt tayo sa modern approach, di ba? Yes. Na, ayun nga, we have to level up our facilities kasi, True. di ba? Kung may questionable items or mga questionable gestures, pwede man kausapin ng maayos. diba? Exactly, and that's one thing also how airport people approach passengers, di ba? At the end of the day, you're working in a service industry pa rin. Kahit sabihin mong authority kayo, alam mo yun, pwede naman maging ipakita yung authority Yes. nang hindi mo parang dinedegrade yung tao or minamaliit. Alam mo yun, tinatakot, ganyan. And I hate to break it. Kung sa bansa pa lang natin, nakaka-experience na tayo ng ganitong medyo pangmemenos, ano pa yung sa ibang bansa? Diba? Exactly. Kaya parang phobia number 1, phobia number 2, yung pag-alis mo pa lang sa bahay mo, heavy na yun. Tapos pagdating sa airport, Actually, ganyan pa hindi rin, diba? hindi nga pag-alis ng bahay eh, especially for our OFWs, kung ano yung dinaanan nila during the recruitment process. Oh yeah, tell Diba? me about it. Agency, kung ano yung mga ginastos sa pag-process ng mga documents para lang Interviews. makapag-abroad. Yeah. Imagine that. And yung stress na ibibigay sa airport, 'di ba? Parang it's another thing. Yeah. 'Di ba? Parang yun nga, konting konsiderasyon, True. 'di ba? Konting konsiderasyon. Even sa mga travelers, hindi naman madali maka-acquire ng visa sa pupuntahang country eh. Exactly. So for them to pass and for them to be able to obtain a visa, especially for countries na kailangan natin ng visa, bakit kailangan pa natin pahirapan True. yung mga passenger or travelers na, they just want to visit that particular or specific country to experience, di Yeah. ba? I don't understand really. Like, it's so Oo. sad. At
andyan pa rin yung mga Mm-mm. kaganapan na yan. Mm-mm. Though nag-loosen up minsan, pero andyan pa rin. Ramdam pa rin namin. I mean, I've been an OFW for 2 decades. Mm-mm. Andyan pa rin. Mas takot nga ako sa Pilipinas, Mons. Actually, Parang mas, ano kaya na namang form, ano na naman kayang hahanapin, ano, mm-mm. may pa ganun. Mm-mm. So, Unahan ko na kayo guys, this is not about, us ranting about kung ano yung mga hindi magaganda sa airport. We just want to highlight yung mga na-experience lang natin Yes. as not just OFWs but also travelers. Kasi it should be a smooth process eh. It should be an easy process, especially if you have complete documentation. yes. Travel documents with you. So, minsan hindi ko maintindihan kung bakit minsan nahihirapan pa yung mga kababayan natin makalabas. Minsan gusto kong bigyan ng understanding na kasi marami tayo or maraming OFW, but I've been to places na sobrang populated in Mons. They can do it smoothly. Yeah. So parang what's missing, 'di ba? Have a good dialogue, siguro yung strategy mas i-enhance ng konti. I'm not an expert, but na-experience ko pa rin yung mga negativities minsan. So as I've said, hindi siya para mag-criticize tayo ng kung sino man, but I believe may chance pa na mag-improve, and yeah, we have to. I mean, Japan, Singapore, look at them now. Yeah. You know? Of course, walang perfect kasi customer service pa rin yan. Subjective pa rin minsan ng labanan. Yes. But medyo malayo na yung gap, Mons. Yeah. And nandyan yung government eh. Kumbaga parang this is there's law, there's policies, there's standards in place. So, mas maganda, like what you said, na magkaroon ng dialogue and conversation with travelers, passengers, para malaman din kung ano yung mga kailangan baguhin sa policies and procedures at True. airport, sa terminal, di ba? Kasi yun nga, lagi ko sinasabi, change is constant, and we're in the 21st century. Yes. Nagbabago yung panahon. So, kailangan din tayo mag-adapt. Kung ano yung dating policy na meron tayo, maybe hindi na siya applicable ngayon. Yeah. 'Di ba? And maraming airport na hindi na nag-require kung ano yung mga ginagawa natin. True. 'Di ba? True. So, why not parang follow the footsteps of these airports True. or terminals sa mga magagandang bansa? Kaya naman eh. And don't Diba? give me this BS excuse na we don't have budget. Yeah. Please, don't give me this. I've been to very poor countries din na mga na-witness ko. But they did it. They have. Oo. Kaya nga, nakakasawa na pakinggan na wala tayong enough budget for transportation department, ganyan. No. It's just about, it's just so happen na hindi lang marunong yung gobyerno natin mag-allocate ng mga budget sa mga departamento na kailangan ng Yeah. budget. How many millions are we? 10, 12? Come on, OFWs, diba? OFWs, we have a Please, lot. you Yeah, know. we have a lot. And tinuturing nyo nga kami again, bagong bayani. So nakakatulong sa Pilipinas yung mga remittances namin. And True. why not parang gawin nyo na lang parang Consuelo sa amin yun na ayusin naman natin yung airport natin. Yeah, true. Diba? Yan. So, Gabi First, ano pa lang yan, Grabe, mahaba First, na. parang- Paano yung favorite spots pa parang- natin sa airport? May pinagpawisan agad doon, Mon. Kasi nagigigil ako eh. Nagigigil ka, oo. May nakaalis eh, no? Oo eh, Na- nabibwisit ako eh. Alam mo yun. Sige, favorite spot sa akin, yung simpleng coffee shop. Matambay kasi talaga ako, Mons. I like to see people struggling sometimes. Yeah. Sometimes lang. Pero I like to see people na iba-ibang nationality, whether family or traveler alone, na ganyan. Parang napakakulay nung sunod niyang pupuntahan. Gusto ko rin yung habang nasa coffee shop lang ako, nagmumuni-muni lang din ako. Maraming pwede mangyari kasi sa coffee shop. Sometimes I talk to strangers in random. Yung mga ganon. Kasi may freedom ka na eh. Yeah. Either wala ka na dun sa usual mong work or from the house naman, iba na rin yung environment. Parang outer space na yung dating. So, I feel free also Yeah, and kapag also mga nasa they are coffee the shop same na. like you. You know, they are also travelers. Yes, true. Mm-mm. May konting talk, may konting sharing. Kahit walang exchange of numbers yun, may ganon akong habit. And it's part of, nakakatuwa dahil they don't give malice on it also. Yeah. Especially pag mga Westerners. No, mag-share lang sila, ganito, ganyan. And then,
yun na yun. Alam mo yun. So, yun, tambay sa akin, coffee shop. Kasi yung chance ng panonood, people watching, ginawang no? So, yun yung sa akin. How about you? Ako siguro hindi ko kasi mako-consider na okay yung mga lounges sa Philippines. Though I would like to commend our government for setting up or putting up an OFW lounge para sa mga OFWs natin. Have you tried? Not Hindi yet, pa. pero I've seen some clips sa YouTube kung ano yung expect mo pagdating sa OFW lounge. And it's a good lounge, I can say. Pero Pero balita ko, 5 forms naman yung fill upan. hindi na Ano lang, ba? magja-Jollibee na lang ako siguro or magko-coffee na lang ako somewhere outside if that is the case, di ba? 5 forms, ano yun? Kidding aside, somehow the government is doing something para din sa mga OFWs, and this That's is one of the nice. steps, Yeah. 'di ba? Para naman yun nga mabigyan natin ng konsuelo yung mga OFWs kasi Salamat, paalis sila salamat. At least meron sila magandang pagpapahingahan Tama. while they're waiting for their flight, 'di ba? Pero yun nga, again, hindi kasi ako nagagandahan sa mga lounges na meron tayo sa Philippines. They are still behind sa mga lounges na na-experience ko outside of the Philippines, like in Qatar or in Oman, like that. They have very good lounges. And kaya hindi ko siya consider as favorite spot ko. Pero siguro ang masasabi ko favorite ko, though this one is chaotic kasi yun nga, lahat ng tao nandoon. And it's really not good to be there, especially sa terminal natin sa Philippines kasi nga mainit. It's the boarding area. Why? Kasi pag nasa boarding area ka na, makakahinga ka na ng maluwag. Yun yung sinasabi ko na, oh my God, tapos na ako sa lahat ng process. Hintayin ko na lang makasakay ng aeroplano, yun na. Finally. Finally, di ba? my gosh, So yeah. that's one of my favorite, actually, that's only one of my favorite spots sa airport. One and only. One Parang and only ganun. lang, oo. Pa-true love na to, ha? Yes, kasi okay na. Okay na, Pipila nakahinga na na. ako. Hintayin ko lang makapasok ng aeroplano, ganun, di ba? Wala nang worry, wala nang, alam mo yon, kung ano mang iniisip na pwede pa ako ma-offload. Though sabi ko nga, there's still possibility, pero yung chances mo na makasakay ng aeroplano, 90% to 95% na di ba? So, nandun na yung parang kalmado ka na, wala ka nang iniisip, upo ka lang, maghintay ng announcement from the cabin crew na pwede na pumasok, and then that's it, di ba? Yeah. So yun yung favorite spot Saya. ko. Mm-mm. Pag pag pupuntahan naman natin yung usaping unforgettable moments, Mons. Unforgettable moments, marami pero meron lang akong isang i-highlight. Ito yung naging travel namin sa Europe. Actually, Georgia to be exact. This is one of the country na go-to ngayon ng mga OFWs because of how easy the process are, di ba? Hindi siya ganun kahirap. Especially Malaking for Filipinos. factor. Yeah? Mm-mm. Malaking factor pag madali. Yes. So nagiging destination siya, nagiging travel destination siya. There's also a lot of ways to go there na hindi kailangan gumastos na malaki, and that is to look for cheapest flight ng That's mga nice. budget carrier, Group, airlines, mga group travels. Like yung Pegasus. Talaga minangalanan ko Oo. na yun, no? Yung Pegasus. So, ito yung ginamit namin parang budget airline company na when we travel to Georgia. Yeah. Well, going there, the experience is okay because it's a budget airline. So, what do you expect? Hindi Yeah. naman siya tulad ng mga malalaking airline company na, alam mo yon, talagang at par yung services, di ba? And the facilities as well. Pero yun nga, medyo may konting sablay ng konti lang naman kasi we waited for quite some time sa airport because of the connecting flight papunta ng Georgia. So it's in Turkey and we were in the old airport of Turkey because Pegasus is catered by this old airport. Okay. Now, nung pabalik doon kami nagkaroon ng problema. Our flight actually was delayed. Dumating yung aeroplano sa Georgia late ng an hour or almost 2 hours. So, expected na darating din kami ng Turkey medyo behind the arrival time. Yeah. Ang hindi lang namin expect pagdating ng Turkey is hindi na kami makakasakay sa connecting flight namin. And that where the problem, started. Kasi we were expecting na yung mga tao sa airport, they will be there to help us, to assist us kung anong pwedeng gawin, Yeah. kung anong mga pwedeng maibigay. Because
the next flight would be after 24 hours pa. So we need to wait. Isang buong araw. Yes, we need to wait and the following day Yeah. to take the next flight. They were able to issue us a ticket, which is, yun naman talaga dapat. Pero other Lalo na than pag may that, insurance, di ba? exactly. But other than that, we didn't get any assistance from the airport at all. And we also asked like, kung saan kami pwede magstay, if they have a lounge. They offer us a hotel outside, but we need to get a visa, which is somehow difficult to obtain dahil for Philippine passport, kailangan mag-apply ka prior pagdating ng Turkey. Yeah. There's no such thing as e-visa or visa upon arrival for a Philippine passport. Ang So saya. that's one thing. That's one of the major problems. So we're not able to get out to get a hotel outside na compensated naman ng airline company. So they don't have any option but to give us a food voucher. Yung food voucher na ibibigay mo sa food court na merong specific ka lang nakakainat, di ka makakapili. Imagine that. So that's parang somehow degrading. And that's in Turkey. Hindi Yes, and puro that's in shawarma Turkey. pa or may option naman. Puro siya mga sandwich lang, Sandwich. ganun. Oo, puro siya Walang mga adobo, sandwich lang. ganyan, Walang sinigang. adobo, walang sinigang. Bopis. Diba? The fact na maghihintay ka ng 24 hours, puro sandwich na kakainin mo. And there's a limitation in one food chain na pwede mong hingan ng pagkain. You can only parang redeem 2. Oh, may limitation Yeah. talaga. Yun lang. Yun lang, di ba? So, yung pinaka-worst is, we have to stay sa loob ng airport for 24 hours. Yeah. Wala kaming tutulugan. So, we even pushed the management, the airline management, to provide us something. Kasi we know that there's a lounge at the airport, Yeah. yung Kepler. But, yun nga, even one of my friend, she showed them the, kung ano yung parang rights ng passenger na nandun sa kanilang Galing naman. Buti at least may procedures, copy diba? kayo ng mga ganon. Pero walang nangyari doon. wala pa rin. Walang nangyari. They just apologize kasi yung lounge na meron sa airport, they don't have any contract with them. So parang budol lang yun. Yes, sa madaling salita, you have to pay or you have to parang spend in your pocket or to pay something coming from your pocket para ma-access mo yung lounge na yun. And that's what we did, Yeah. which is very, very expensive because it's in euro. And especially you mentioned kung budget nga yung travel, Yes, diba? diba? Biglang nag-hotel ka naman ng bonggang-bongga. Exactly, because we cannot even sleep sa Yeah. food court. Saan nakakita na ng travel na tulog sa food court? I know some of the travelers, Si Tom they do Hanks. that. Sa bagay, kahit si Tom Hanks nga, nakaupuan Oo, diba? hindi sa pagiging maarte, pero alam mo yun, hindi naman din tayo nag-expect ng smooth or perfect travel. Along the way, may encounter natin yung mga ganyang problema. Pero this is somehow the problem of the airline company na dapat nag-provide sila. Kasi this is also the rights of the passenger, I believe. Ayan, may tumatawag Diba? na tumatawag ang Pegasus Wala akong Mons. pakialam sa Pegasus. Hindi Ay, ako sasakay sa kanila Sorry naman. ng ilang taon, di ba? So yun yung nangyari. That is really unforgettable. That's so sad. We missed the flight. I missed another day of work. So deduction sa trabaho yun. Pero okay naman yung customer service. I mean, yung Customer service, to be honest, is it's very bad. Oh. Very bad. Like, I don't know if it's because of the communication or the language barrier. Pero kasi ramdam mo naman kahit naman hindi kayo masyado makapag-usap in English kung there's an empathy eh. Diba? Yeah, Even true. empathy, they don't show that. I'm sorry ha, pero based on my experience, I don't actually make a scene kapag ka nagreklamo as much as Yeah. possible. Gusto ko malumanay. Pero yung iparamdam sa'yo na para ka lang shit dyan na hindi ka nila asikasuhin because you're not even white. I don't know if it's because of race or whatever, because you're Asian. Diba? So may kinalaman somehow yon yung how they treat you. So nakaka-degrade. Diba? And nakakadala siya. Nakakadala na parang ayoko na ulitin. I'd rather spend, a dime or extra for a Qatar Airways flight or for an airline that is, can provide you a good service kaysa yung mga budget airline na pababayaan ka lang pag may mga ganitong Exactly. problema. Nakaka-trauma siya eh. It's no? traumatic and ayoko na siya maulit. Yung sa akin naman, parang nag-plan kami for holiday. Parang nilink ko lang sa existing Eid, parang something like that. And then, another 2 days, parang ganon. So,
I was in Sharjah Airport. Nauna yung family ko sa Dubai. And then ako yung sumunod. And then, yung ina-expect mong okay na, kaso syempre, things happen. Yung visa ko nagkaroon ng konting delay. So, nagstay muna ako sa airport ng mga 6 hours, ganon. And then, ikot-ikot, napakasimple lang naman ng Sharjah Airport. So, umupo lang din, tambay, coffee, and then dun sa passengers area na may family. Wala lang yung father, but andun yung mother, tapos may 2 kids. I believe they're from Syria. So, di chika-chika lang kasi. Wala I have 6 hours, months to wait. So, tinanong ko, kailan pa sila dito? Or asan yung connecting flight? Saan sila pupunta? And then yung babae sabi sa akin, Mons, hindi daw niya alam. So, parang sa akin, ano yun? What do you mean hindi mo alam kung saan ka pupunta? Sabi niya, yun pala, kasi nga mga refugee, yung mga wala pa silang travel documents, there's some chaos in their country. So they've been in the airport for 6 months na months. Grabe, 6 months? Yes. May toddler siya, 3 years And old. they cannot go out, no? Yeah. Tapos may baby sila. So yung uncertainty nun, nung narinig ko yun, parang, Aiza, ikaw, 6 hours ka lang nandyan, tapos mag-holiday ka. Kung ano-anong, alam mo yon, parang inip na inip ka. Ito nga, 6 months na hindi pa nila alam kung kailan pa sila magkikita nung asawa niya. Kasi yung asawa niya daw, according to her, nasa isang bansa during that time, and magta-try mag-work, and magta-try kung magkakaroon ng visa or travel document. And then after that, saka pa sila baka makuha. From Sharjah, going to kung saan man yun. Yeah. So alam mo That yung is parang, so difficult. diba? So parang naging second home nila yung airport. Exactly. For- And buti na for lang, some time. somehow hindi sila sinisita sa airport. True. Diba? May Filipina naman na nag-accommodate sa kanila every after 9 p.m. May sofa na inaayos for them. Si Filipina, Yes, diba? exactly. Kaya That's how hospitable are we kahit nasa ibang bansa tayo. True. Kahit di natin ka-nationality yung, di ba? True. Yung tao. sobrang And nakakatuwa. I mean, it's a proud moment, di ba? As a Exactly, Filipino, yeah. di ba? Innate yan eh. Kusang nasa atin yan. So, yun naman yung sa akin. How about light naman? Medyo, yung That's funny very ba? sad. Oo. Funny siguro, ang sa akin yung na-offload ako. Okay. Kailan yan? Akala nyo ako na-offload. Naka-experience din ako ma-offload. Well, that's actually when I traveled to Dubai, yung first na pag-alis ko. Ang saya, may padispedida na, di ba? First time nandun na eh. yung parang gabi yun, tapos sa following day, flight ko na yung parang, ganyan na, alis ka na, we will Typical miss na you, whatever. OFW, Oo, no? ganon. Nagpaalaman na, yung mga friends pumunta, nag-iyakan, Huwag mo akong ganyan-ganyan. kakalimutan. Exactly, ganyan. mga tito-tita, nagbigay na ng mga payo, advice kung anong gagawin. So, yun na yung araw ng pag-alis. Dito, pag-alis natin, pagdating ng immigration, kalmado lang tayo. Kasi yun naman yung advice kalmahan mo lang, huwag ka palatang kabado, ganyan-ganyan. Kasi I went to Dubai as tourist, not working, di ba? So, nandun yung expectation mo na somehow magiging strict si immigration sa'yo and maraming questions, di ba? Yung mga documentation, kahit kompleto yan, they will ask some questions para Yes. makita nila yung not just sincerity, but yung validity ng documents mo. Kung yung ba talaga ay valid, di ba? So, pero prior to that, nakapag-ano naman na kami, parang orientation ko ng mga gagawin sa airport. Yung pinsan ko, Practice. yung Oo. pinsan ko, she told me na ito yung gagawin, ganyan-ganyan. She instructed me na ito sasabihin ganyan. And wag na magpahalata na kabado. I think yung kabado side, napagtagumpayan ko yun. Pero, pagdating kasi sa documentation, hindi ko siya parang ma-justify 100% eh. Kasi yung nakalagay sa documents, malayo naman talaga yung pangalan ko. Even my surname is different from the surname na nandun sa document. So, para lusutan siya, hindi ganun kadali. So, sa madaling salita, na-question tayo. We were referred to another immigration officer sa loob for another set of interview. So, I was advised na, talagang kung babalik ka ng Pilipinas, provide ka ng mga ganitong documents. So,
Sa madaling salita, hindi ako pinayagang makaalis. Oh. So paglabas ko ng airport, Ano kaya? Diyos kaloka. ko. So balik sa jeep, uwi ng bahay, With the luggage with the and luggage, everything. baba agad ng jeep, pasok ng bahay, hindi mo na lumabas for a week or two. Siyempre nakakahiya, di ba? Ay, parang marinig mo yung mga kapitan, ano nangyari dyan? Bakit bumalik uli? Ganyan, ano nangyari? Pero yun, within that period na nasa bahay ako, I'm also doing something para sa mga documents na Yeah. inihingi. So, to be honest, meron tayong mga hinokus-pokus para lang makaalis. And hindi ko na hinayaan na pagdating ko ng airport sa talagang flight ko mismo, ma-offload ako uli. Wow. I was so lucky. I think this is also like blessing in disguise. And I think talagang pinayagan din ng Diyos na makaalis ako. Kasi that day na umalis ako, nandun din yung immigration officer na nag-advise sa akin na i-provide ko itong mga to. Okay. Yeah. So, At alam least mo yung may parang, ano talaga, parang meant to be. no? meant to be. Na parang, sige, bibigyan kita muna ng parang experience na ma-offload. Pero True. this time, ayusin mo, go. Yeah. So, inayos ko naman yung mga documents. I was able to find him. Siguro I only have like an hour bago yung flight ko. Talagang pinunod ko talaga siya na, ito po yung mga hiningi ninyo eh. Ito lang naman po yung mga hinihingi. To. And he was actually a bit hesitant to sign. Pero nung nakita niya na, sige, ganyan. Basta babalik ka. I don't remember his name, pero he's like an old guy sa immigration. I was referred first to a lady na sobrang sungit na akala mo si Miss Minchin. Maraming ganun. Yes. And nung sinabi ko sa kanya, ito po kasi hiningi ng immigration sa akin. Sino hanapin mo? Siyang paanihin mo? Siyang kausapin mo? And yun nga, I was so lucky na nandun siya at sa kanya ko binigay and napayagan niya ako umalis. Wow. Oo, What but an the funny thing there is, no-upload ako. Yeah, oo. Medyo iba yun, no? Medyo iba lalo yun, pa naman oo. sa atin, sa mga kapitbahay, Yeah. di ba? Well, at least na nangyari naman. Nangyari ang mga, naman. And nandito tayo ngayon. At di ba? nandito pa rin. Oo, di ba? And nandito pa rin. How about you? Any funny moments? Wala masyado kasi more on food lang ako. Parang sa airplane na mismo, pag mas masarap yung food ng katabi ko, Oo. medyo bangenge kasi ako mag-order ng food. Mm-mm. So pag mas alam ko mas maamoy, mas mabango, parang ay ano kaya yun, nagkamali ako ng order. Yung mga ganun ba na parang bata lang din na lalo na pagkasama ko yung family ko. Hansa, palit na lang tayo, parang masarap yan. Parang ganun Yeah. lang na hindi ka kasi nagbabasa eh. Yung mga Actually, ganun. mag-add lang ako dyan. So, yung mga first-timer na traveler, for sure they have this experience na medyo parang bobobobohan ka pagdating sa eroplano kasi hindi mo alam kung paano gamitin tong ganito, paano hilahin yung table, Yeah, i-adjust ilabas, yung i-adjust. ganon. Kasi syempre hindi ka naman familiar pa sa sa space na yun eh. True. Diba? Na kinauupuan mo. So, nandun yung moment na inihintay mo munang gawin nung katabi mo yung mga bagay, di ba? Para hindi ka naman magmukhang engot at mukhang tanga. So, hintayin mo talaga. May follow the leader eh, no? Speaking of food, even food, yung parang magtatanong yung cabin ko na chicken or beef. Kung baga parang ikaw makikisali ka na lang din kung ano yung kinakain nila kasi parang hindi mo rin alam eh. So that's actually one of the funny moments also or experience na ma-experience mo sa pag-alis, di ba? Not just sa airport, pero yun na nga, during the flight, talagang first-timer is first-timer. Yes. Oo, that is something na maglalas sa mind mo kasi that is the first experience na makaalis ka eh. True. And it's worth sharing para, 'di ba, makakuha, may kapulutan yung mga kababayan natin ng mga first timer. Yes. So, ang dami na chikahan natin dito parang ha. nakalimutan kong nag-aano pala tayo sa Tama. SME. Oo. I think it's about time na rin na dumako na tayo sa ating reflection of the day. Yung sa akin, sa airport, sa pagbabiyahe, things happen. Unpredictable yan. So, might as well, kung kaya, be prepared. Be extra prepared and ready sa documents and sa mga, kung may extra budget, kasi hindi mo masabi nga, kahit mag-hotel ka ba, or baka may pa-transit, or hindi mo masabi yung emergency. So, have extra. Parang ganon. Yeah. So, yun yung sa akin. Ako siguro aside sa being prepared, isama na natin din yung educate yourself pagdating sa mga protocols, procedures, and policies na meron sa airport. Sure. Para hindi ka rin naaabala. Yeah. 'Di ba? Hindi naman kalabisan 'yon. Kailangan din talaga natin i-educate yung sarili natin para hindi naman din tayo magmukhang mangmang. Though we have fellow Filipinos na wala din naman parang luxury para i-educate yung sarili. Pero ayun, sa mga airport staff naman,
be accommodating naman. Yun naman din Yes. yung masasabi ko. Kasi pare-parehas tayong Pilipino eh. If someone or if a person is really not parang familiar sa kung ano yung ginagawa, maglenda lang tayo ng help. Yes. Diba? Wag na natin parang scrutinize or alam mo yung takutin pa, sigawan pa, ipahiya, i-degrade whatsoever. True. Again, pare-parehas tayong Pilipino. Yes. And yun nga, how our airport staff treat the OFW, sana magkaroon din ng fairness, 'di ba? Kapag kumpleto naman yung mga documents, sana wala na masyadong tanong. Yun lang din naman. So yun, Wagi ang airport. waging-wagi ang airport. So another exciting and makabuluhang episode na naman po ang natapos. At again, maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nanood ng previous episodes and sa manonood pa ng episode namin ngayon. Napakagandang episode po nito. So sa mga hindi pa po nagfa-follow at nag-subscribe dyan, nasa baba ng screen ng mga social media accounts namin. Subscribe and follow na para updated kayo sa mga fresh episodes ng podcast namin. Also, please support us by liking and sharing our social media posts. Help us spread the word. Let's make a broad-minded community big. Yes, tama. Para lahat tayo happy. Yes, para abroad-minded. Saka Yes. yung kung meron po kayong mga topics na gusto nyong itakal namin, please, pa-comment lang po, mag-message lang kayo sa mga platforms namin para mapag-usapan po natin. Yes. Palakihin po natin ang broad-minded community, guys. Yes. Message lang at mag-share. I-share lang po ang mga links natin sa True. mga friends and family. Okay. So, tandaan, iwasan natin maging close-minded. Para happy, dapat lagi tayo maging Abroad-minded! Thank you, guys. Have a good day, mama.